ng mga po sa ating lahat. Lahat natin ang sarili natin para sa ating pagpapatuloy na pananampahan sa dating ng Diyos. Lumapit tayo sa presensya ng Diyos na may pasasalamat at kagalakan. Ang Panginoon at Diyos sa lahat ng panahon. Lumapit tayo at magpatilapag. Tayo yumuko sa harap ng Diyos na ating manlilikha. Buksan natin ang ating puso sa Kanya at itaas ang ating tinig sa papuri. Purihin ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siya ang nagtataas sa ating pagsamba magpapalaran. Amen tayo. Manalangin tayo. Sa hilig na kayong awit Panginoon, ang nakakapako ang salita ng papuri Panginoon. Pinapasalamat kayo sa oras ng Diyos. Pinapasalamatan ang ating kapulihan sa iyong kapangyarihan. Tunay po Diyos na ikaw ay nakita. Salamat po dahil sa patuloy na pagiging sa amin. Salamat po sa pagtitipon mo muli sa amin, O Lord, sa lugar na ito. Upang patuloy po kami magsama-sama bilang isang magkakapatid sa iyong pangalan, Panginoon. Upang ikaw ay patuloy na pumitin pasalamatan sa aming mga buhay. Panginoon, handa po ang bawat isa sa amin, ang aming mga puso, Panginoon, ang aming isipan, upang sa ganun, Panginoon, ay malasa po namin ang tanis ng iyong mensahe, ang tanis ng awit, message po na dapat na amin po matulungan ang manawa po ay aming mag-rise o Lord God. Patawanan po kami, O Lord, sa mga bagay na hindi po marapat-dapat ito na amin po nagawa, Panginoon. Sisipin po kami upang tunay po, Panginoon, ang aming mga papuri, pasasalamat ay magiging mapaabot sa iyo, tulong, Panginoon. Tulungan mo po, Ama, ang
po namin gawin na siya magkatatag ng aming kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Mula God, ikaw nawang siya may taas at ikaw nawang siyang mag-glorify Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Kung may yung children, kayo yung araw ng children. Wala pong bata, kaya kabataan ako. Children. Ang isang bata.
Aming mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa mga mga bata nito. Salamat sa kanilang talento. At kailangan at simpleng pananampalataya na nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Pagpalaan po sila, bigyan po sila ng talim galing sa iyo. At palagay po sila sa pagmamahal, kabutihan at katotohanan. Gabayan ko rin po ang kanilang mga magulang, guro at mga tagapagturo, mga tagapag-alaga po sa kanila, upang sila ay lumaki may takot sa Diyos at puspos ng pag-asa. Turuan mo po kami, Panginoon, na maging tulad ng mga batang ito, mapagpakumbaba, masayahin, at may pusong bukas sa iyong salita. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
him. Sa English, ito ang sinasabi niya. This is what he showed me. The Lord was standing by a wall that had been built through two planks, with a plumb line in his hand. And the Lord asked me, "What do you see, Amos?" "A plumb line," I replied. Then the Lord said, "Look, I am setting a plumb line among my people, Israel. I will spare them no longer. The high places of Asa will be destroyed, and the sanctuaries of Israel will be ruined with my sword. I will rise against the house of Jeroboam." Then Amaziah, the priest of Bethel, sent a message to Jeroboam, king of Israel. Amos is raising a conspiracy against you in the very heart of Israel. The land cannot bear all his words, for this is what Amos is saying. Jeroboam will die by the sword, and Israel will surely go into exile away from their native land. Then Amaziah said to Amos, "Get out your seer, go back to the land of Judah. Earn your bread there and do your prophesying there. Don't prophesy anymore at Bethel, because this is the king's sanctuary and the temple of the kingdom." Amos answered Amaziah, "I was neither a prophet nor a prophet's son, but I was a shepherd, and I also took care of sycamore fig tree. But the Lord took me from tending the flock and said to me, 'Go, prophesy to my Israel.' Now then, hear the word of the Lord. You say, 'Do not prophesy against Israel, and stop preaching against the house of Isaac.' Therefore, this is what the Lord says. Your wife will become a prostitute in the city, and your sons and daughters will fall by the sword. Your land will be measured and divided up, and you yourself will die in a pagan country. And Israel will certainly go into exile away from their native land." Yan po ang lumang tipan. Ang akin naman pong babasahin ay matatagpuan sa Colossians chapter 1 verse 15 to 28. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Makikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan. Paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sa sinubog ay nananatiling nasa kaayusan
Yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Basahin ko naman po sa inyo ang basihang teksto ng ating mensahe sa araw na ito na matatagpuan sa Ebanghelyo ng Diyos na sinulat ni Lucas, chapter 9, verses 25 to 37. At ito po ang sinasabi. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, patuwid ang iyong sagot. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Tatapos siya na ibig mag-aring ganap ang kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa-tao? Sumagot si Jesus at sinabi, isang taong bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga krisa na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y umampas at nagsialis na sila'y iniwang halos patay na. At nagkataon bumaba sa daang yaon ang isang saserdote at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at nakita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Tatapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya at nang siya'y nakita niya ay nagdalang kaba at lumapit sa kanya at tinalikan ang kanyang kasugat na binuhusan ng langis at alak at siya ay sinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya ay inalagaan. At nang kinabukasan, umukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, alagaan mo siya at ang anumang makukul mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagkaawang-gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka at gayon din ang gawin mo. Ito ang salita ng Diyos. My
Thank you, Mama Square, for the beautiful message na says na we really need our Lord. And that's the reason why we continue on fellowshipping with others. And di ba dahil bakit kahit bagyo, malaman, nandito po tayo sa loob po ng church ko. And so we are blessed today po na makinig po ng isang message na naman na mula sa Panginoon sa pamamagitan ng ating lay minister, Brother Dante Riviera. Sana naman po magandang araw sa inyong lahat. Papurihan ng Diyos sa umaga nito dahil andito naman tayo at tayo'y sumasamba sa Kanya. Ngayong umaga, ito po ay continuation ng ating leksyon mula sa Luke. Ngayon po, ang ating teksto ay matatagpuan sa Lucas 10, 25 hanggang 37. Ang mabuting Samaritano. Siguro, karamihan sa atin, parang paulit-ulit na lang nating naririnig itong kwentong ito. Kasi mula nung mga bata tayo, itong parabolang ito ay laging nagagamit sa mga leksyon o kaya sa mensahe ng ating mga pastor. Pero ngayong umaga, pagpupulay-pulayan ulit natin ang ating teksto, ang parabola ng mabuting Samaritano. Ang mabuting Samaritano ay tinawag na mabuti dahil siya ay nagpakita ng habag sa isang taong nangangailangan. Dahil na sa talinhagang ito, mayroon tayong katagang mabuting Samaritano. Lagi nagamit natin upang tukuyin ang sino man gumagawa ng walang pag-iimpot, isang maawaing gawa para sa isang nangangailangan. Sa aking palagay, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito upang ipaalala sa atin na maging mabait sa nakapaligid sa atin. Bagamat ito ay isang mahalagang aspeto ng talinaga, dito, matutuklasan natin na ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay upang ilahat ang kawalan ng pag-ibig na nagtanong yung abogado sa kanyang kapwa at sa Diyos. At upang ipakita na kailangan niya ang pag-ibig ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ang nagtanong dito ay isang kung sa ating panahon ngayon ay siya ay isang abogado. Ngunit hindi siya katulad ngayon na siya ay naglilitis, kundi siya ay bihasa sa kautusan ng Diyos o kaya sa banal na salita. Ang abogado dito ay yun. Ang abogado ngayon sa atin ay sila yung naglilitis sa ating mga korte. Ang tanong po, paano nga ba tayo magmamana ng buhay na walang hanggan? Sa talata 25, mababasa natin na ang isang abogado o isang guro ng batas ay tumayo upang subukin si Jesus. Sinabi niya, Guro, ano ang aking gagawin upang magmana
kasulukang ilagay si Jesus sa pagsubok. Ganun pa ba, ang tanong na ito ay isang napakahusay na tanong. Sumagot si Jesus sa turo ng kautusan sa pamamagitan ng pagtatanong. Ano ang nakasulat sa kautusan? Paano mo ito binasa? Pansinin natin na sa pagtatanong ng abogado ay agad ang pinala ni Jesus ang abogado sa kasulatan. Sa gayon ay naipakita niya ang prioridad at autoridad ng kasulatan. Ang abogado bilang mahusay na abogado ay nagbigay ka ng tamang sagot. Mula sa Deuteronomio 6:5 na nagsasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa at ng buong lakas mo at ng buong pag-isip. Sa pagsagot ng abogadong ito, pinuri ni Jesus ang kanyang pagkakaroon ng tamang sagot. Dahil tama po ang sinagot ng abogado, at itinagdag ni Jesus na sabihin sa kanya, gawin mo ito at mabubuhay ka. Sa pagnanais ng abogado na bigyang katwiran ang kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus sa nanong tanong, at sino ang aking kapwa? Gustong malaman ng abogado kung sino ang kwalipikado bilang kanyang kapwa. May qualification ang pagiging kapwa ng abogado. Sa madaling salita, sino ang makakatugon sa pamantayan ng pagiging karapat-dapat sa kanyang pagmamahal? Siya ay umaasa na bigyang katuwiran ang kanyang sarili dahil ang kanyang kahulugan ng kapitbahay ay kasama lamang ang mga banal na Hudyo na tulad niya. Para sa kanya, ang kanyang kapwa ay mga Hudyo lamang. At kung hindi niya ito kalahi, hindi niya yun kapwa. Si Jesus, na nalalaman ito, ay tumugon sa talikhaga ng mabuting Samaritano. Sinabi niya, ang talikhagang ito upang ipakita ang tamang tanong ay hindi kung sino ang makakatutugon sa pamantayan ng pagiging karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ngunit sa halip, sino ang nangangailangan ng ating pagmamahal at habag. Sa makatuwid, hindi natin dapat sinusukat ang pagiging kapwa natin sa kung sino ang makatutugon sa ating pamantayan. Kasi, di ko ba, minsan, kung tayo ibig, may kriteria kung sino. Meron tayong pasinado, kaya mga katangian ng taong ating ibigin. Ngunit sa halip, sabi, kung sino ang nangangailangan ng ating pagmamahal at habag. So, sa makatuwid, ang ating kapwa ay kung sino ay nangangailangan ng ating pagmamahal at habag. Sa parabola na ating nabasa, isang lalaki ang binugbog ng tulisan at halos patay na iniwan sa kalsada.
Sabi, isang pare, isang naglilingkod sa templo, ang nakakita sa lalaki at tumaandan siya sa kabilang pare. Gayon din ang ginawa ng isang Levita. Ang isang Levita ay isang katulong ng mga saserdote. Kaya alam nila kung ano ang kautusan. Ganun pa man, hindi nila tinulungan ang lalaki, kundi nilampasan lang siya nila nito at pumunta kung saan sila patungo. Ngunit sa wakas, isang Samaritano ang naawa. Naawa siya lang sa lalaki at kinamot ang kanyang mga sugat. Noong unang panahon, ang pagpanggit na isa kang Samaritano ay iba po ang ibig sabihin. Sa katunayan, isa sa pinakamasamang insulto na maaaring gawin ng isang Hudyo ay ang pagtawag sa isang tao na Samaritano. Maging si Jesus ay insulto din gamit ang salitang ito. Sa Juan 8:48, sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi ba tama ang sinasabi namin na ikaw ay Samaritano at may demonyo?" Ganyan po ang kung gaano kasama ang word na Samaritano. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Samaritano, ikaw ay hindi nabibilang sa lahi ng mga Hudyo. Paging sa mga panahon ngayon, ang mga Hudyo ay meron din silang racial discrimination. Dahil nga sila pinili ng Diyos, pinili bansa, sila ay parang sila ay ang pinakamataas na uri ng lahi sa tingin nila. Dito sa kwento, ipinapakita ng abogado ay hindi kaibigan ng mga Samaritano. Pagkatapos nito, nagtanong sa Jesus ng isang kapanuring tanong. Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang magiging kapitbahay ng taong nagulog sa mga tulisan? Yung sa pari pa na lumampas, yung Levita o yung Samaritano? Nag-atubiling sumagot ang abogado at ang kanyang sagot ay ang nagpakita sa kanya ng nabigo ang abogado sa kanyang pagtatangka na bigyan katuwiran ng kanyang sarili. Dahil sa tatlo, alam niya ang Samaritano lamang ang nagmahal sa kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. Sinabi ni Jesus sa abogado, "Umayo ka at gawin din ang gawin mo." So, pinapakita dito na ang kapwa natin ay hindi nakabase kung sino ang ating anong lahi, kundi kung sino ang nangangailangan ng pagmamahal at tabang natin. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang tao upang makmana ng buhay na walang hanggan? Sinasabi, dapat niyang mahalin ng Diyos
nangangailangan, kahit sino sila. Sa ating palagay, kaya po ba nating magmahal ng ganito? Inilangtad ni Jesus ang kawalan ng pag-ibig ng abogado sa iba at sa gayoy inilangtad ang kanyang kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Ang Samaritano ay napatunayang isang kapitbahay, samantalang ang saserdote at Levita ay hindi. Alam natin ang taong hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay hindi umiibig sa Diyos. Ang isang taong nagtatanim ng sama ng loob ay nagpapakita ng kawalan ng pag-unawa sa kapatawaran na inialok sa pamamagitan ni Kristo. At ang isang taong tumangging magpatawad ay nagpapakita ng kawalan ng pag-unawa sa kalayaang dulot ng pagpapatawad. Sa talinhaga ng mabuting Samaritano, ginamit ni Jesus ang isang Samaritano bilang halimbawa ng pagmamahal sa iyong kapwa dahil gusto niyang ilantad ang kawalan ng pagmamahal ng abogado. Sa pamamagitan ng paglalantad niya sa kanyang kawalan ng pagmamahal sa kanyang kapwa, nilantid din niya ang kawalan ng pagmamahal ng abogado sa Diyos. Gayun pa man, sa paglalantad na ito, magiging itong ginawa ng Diyos upang ipakita sa abogado na kailangan niya ang pag-ibig ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Lagi natin tandaan, mga kapatid, una, ang tunay na kapwa ay hindi patay sa lahi, relihiyon o katayuan. Ang Samaritano na inaikasahang kaaway ng mga Hudyo ay siyang naging tunay na kapwa. Pinapatunayan nito na ang tunay na kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa relihiyon o paniniwala. Pangalawa, ang pag-ibig sa kapwa ay dapat na praktikal at may prinsipyo. Hindi sapat ang alaman natin sa kautusan. Kailangan natin isabuhay ito. Alaman natin ang utos ng ating Panginoong Kristo. Kailangan natin gawin ito sa ating pag-araw-araw na buhay. At gumawa ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Ang Samaritano ay naglaan ng oras, pagod at yaman para sa taong nangangailangan. Pangatlo, ang awa ay hindi pinipili. Ang habag ay para kanino man. Kahit hindi natin ito kakilala o kauri. Ang tunay na Kristiyano ay hindi tumitingin sa kulay, lahi, relihiyon o estado ng tao upang magmahal. Pang-apat po, hindi lahat ng relihiyoso ay mapapamalasakit. Totoo po ba ito? Tingnan na lang natin ang pare at ang Levita. Sila ay leader ng pananampalataya. Pero hindi sila tumulong. Ito ay babala laban sa mapagkunwaring kabanalan. Ang Diyos ay naghahanap ng puso. Tinitignan niya ang ating mga puso.
kundi ang ating mga itura. Panglima, tumugon sa pangangailangan sa halip na magtanong ng limitasyon. Ang tanong na sino ang aking kapwa ay isang pagtatangka na limitahan kung sino ang dapat tulungan. Pero itinuro ni Jesus na tayo ay dapat maging kapwa sa mga nangangailangan. Kaya, mga kapatid, suriin natin ang ating pagmamahal sa kapwa. Kung meron tayong makasariling pag-ibig, wala tayong pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makasarili dahil ang Diyos ay nagpakita ng kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ito ay makikita sa Roma 5:8. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, siya ay namatay para sa atin. Kaya mga kapatid, ang awa at habag ay para sa sino man na nangangailangan ito at hindi kung sino lang ang ating mga paborito. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain naman ng Diyos ang nakinig at sa puso ng ating mensahe sa araw na ito. Magandang umaga. Maraming salamat po, brother, sa mensahe na pinagpunan ng aral sa buhay na maging gabay po natin kung paano po tayo iibig ng ating kapwa po. Sabi nga, ang pag-ibig sa kapwa ay sa utos ng Diyos. Mga kaibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo, sabi ng Panginoon. So, sa Diyos po ang papuri sa message na to, and God bless you po, brother. Ngayon po itutuloy po natin ang ating pagsamba dito po sa ating liturgy. Sunod po tayo. Ito po ang panahon po ng ating pag-aalay po ng ating mga love offering po. So tinatawagan po natin ang ating mga ushers po.
Awitin po natin na hymn of discipleship. Ako'y iyong panakanan.
maging gabay ninyo sa bawat hakbang. Umayo kayo